Senador Marcoleta, Dito Anderson. po kasi sa kanyang Facebook page ay naglabas sila ng written statement. Okay. Sabihin official statement ito. Pero English kaya Tinagalog natin. Oo, at hindi na yung ganun kahaba. Ginawa na nating isang palita para madali ho nating maintindihan. Ang sabi dito ay nananatili po ang tiwala ni Senador Rodante Marcoleta kay retired Marine Master Sergeant Orly Gutesa. Ayun. So, hindi siya nagtampot. Sa tingin ko, parang nauunawaan Oo. ni Senador Marcoleta ang naging sitwasyon ni Orly Gutesa. Ang sabi niya rito, i-quote natin yung ilan, "My respect for Master Sergeant Gutesa has not been diminished by the release of his completely different statement on August 19, 2026. Kung matatandaan nyo, si Gutesa po ang tumestigo sa Blue Ribbon Committee at siya ang kauna-unahang testigo na nagsabing may mga delivery nga ng maleta na may pera. Tama. Kina dating Speaker Martin Romualdez at kay Saldico. At kasama siya dun sa nagde-deliver. Ang tawag parang siya ang naging missing link ng pag-uugnay nila. No? Pero pinuri pa rin ho ni Senador Marcoleta ang tapang na ito ni Gutesa kahit na bumaligtad na nga po. Ang sabi niya, "It was all valor when he exposed the plunder of the people's money despite the risk to his personal safety and freedom." Okay. Ibig sabihin patuloy ang kanyang paghanga dahil noong panahon na walang tumatayo, ay tumayo siya at buong tapang na ibinulgar ang kanyang nalalaman. Okay. Ayon sa senador, matapos ang pagharap sa Blue Ribbon Committee, yun na nga po, naging virtually rendered incommunicado. Hindi humahagilap. Parang Hindi yun malaman kung nasaan. Yun ang urot huli niyang paglutang. No? Yes, after niya humarap sa Senado, nawala. Nawala na. Ayan. Pero, lumilitaw na ito pala ay nasa custody ng hindi pa matukoy na grupo noong panahon na yon. At habang siya ay nasa ilalim ng custody na yon, ay pinilit siyang pumirma at magbasa ng isang pahayag na kinukunan siya ng video para bawiin ang kanyang salaysay. Hindi lang doon, idiniin pa niya. Ibig sabihin, itinuro pa si dating Congressman Mike Defensor at si Senador Marcoleta na di umano ay nagpagawa, nag-orchestrate ng kanyang testimonya kapalit ng pera para pinangakuan ng pera daw si Gutesa. Yun yung laban ng kanyang recantation. Hindi. Noong nung bago pa yung recantation. Wala pa yung affidavit. Alam na nila dahil may lumabas pong isang video na noong November 2025 kung saan ay nag-uusap nga po itong si Gutesa at yung kanyang asawa. Nag-uusap sa telepono. Oo. At November pa yan. Napakinggan ko, sabi niya, ito, i-record namin ito, So, may pagpayag si Orly Gutesa na i-record yung pag-uusap nila mag-asawa at in-upload pa po sa social media. Para nga may record sila. Yes. Diba? At doon lumilitaw nga na yun daw ang ginawa sa kanya. Dagdag pa ni Senador Marcoleta sa kanyang statement, sa naturang tawag nga, he repeatedly stated to his wife that this different statement was not his. Hindi kanya. Yet, had to sign it to spare his family from potential danger. Yun. So, yung statement, hindi kanya yun. Ang lamang, ay para malayo sa panganib yung kanyang pamilya. Ipinapirma lang sa kanya. Yes. Ibig sabihin, November 2025 pa, gawa na yung statement na yon. Yun ang pinapipirmahan nga raw sa kanya. Pero ito ang kine-question ni Senador Marcoleta, Jen. Hindi si Gutesa. Ang kine-question niya ay itong naging bagong pahayag, yung lumabas na recantation noong August 19, 2026. Okay. Yung sinasabing affidavit. Dahil ang sabi niya rito, ito ay physically implausible and psychologically improbable. Imposible. Hindi pwedeng mangyari. Hindi Bakit? pwedeng mangyari ito. Eto, it is improbable for me to conspire with Gutesa
Oho. Then, nung panahon na yon, a complete stranger to me. Oo nga naman. Git ni Marcoleta, imposible anyang mabuo nila ni Defensor sa loob lamang ng isang oras sa isang restaurant ang isang detalyadong account of the massive transport of money in luggages. Tama. Mahirap din sa loob ng ganong kaikling panahon, makilatis na niya yung pagkatao ni Gutesa. Kasi noon lang daw niya, first time niya nakilala. Pinakilala sa kanya ni Mike Defensor. At doon din maiayos yung buong salaysay bago siya bumalik ng Senado. Oho. In just 1 hour. Ipinunto rin ng senador na walang bigat sa batas ang ginawang pagbawi ng testigo. Ayun. Ang sabi niya rito, the statement attributed to Gutesa only asserts a general denial. Talagang tahasa lang itinatanggi yung unang testimony. One which contains no evidentiary value. Wala naman daw kahalagang walang value bilang ebidensya dahil walang denial bigat. lang. Totoo nga naman, Eto, it is more believable that the threats to the life and or Mas liberty kapanipaniwalaan niya. Oo. Yung threat to the life and or liberty of his wife and children forced Gutesa to sign an outrageous statement. Ayun. Yun niya mas kapanipaniwala. Di ba? Na pumirma siya dahil nasa Panganib ang buhay ng kanyang pamilya. Oho. Ang kanyang pagwawakas dito, we must strengthen our resolve not only to identify those who rob the people's money without remorse, but also to recover every bit of it. Yan. Mahuli kung sino man yung mga nagnakaw sa pera ng taong bayan nang walang pagsisisi at mabawi natin ito Hanggang sa huling hanggang sa sentimo. huling sentimo.